Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli kami ay lumalapit sa trono ng inyong biyaya ng may pagpapasalamat. Sino ba naman kami, Panginoon, para kami ay biyayaan ninyo ng pribilehiyo na makapagsamba sa inyo. Kayo ang tunay na dakila, kayo ang kataas-taasan, pinakadakila sa lahat ng mga dakila. Kaya Panginoon, samahan niyo kami ngayon. Na Panginoon, may encounter namin kung sino si Kristo sa pangangaral na ito. Napakaraming pagpapala ang binigay ninyo ngayong araw na ito, Panginoon. Nagising kami, may buhay kami, at hindi lang yun, nakapagsasamba kami at magkakasama pa kami na pamilya ninyo. It's such a wonderful place, Panginoon, to be in the house of the Lord with the brethren. So we ask, Lord, na sa oras na ito, ang inyong salitang matanyag, maunawaan namin, makita namin, Panginoon. At ang aming mga puso ay tunay na mag-resonate, tumugon sa kung ano po ang mensahe ninyo para sa amin ngayong araw na ito. Kagaya ng panalangin ng aming pastor nawa ay tunay kaming nakapag-commune sa inyo in this hour, Panginoon. So once again, Lord, grant us the sense of privilege dahil ang inyong salita ang pinaka-importanting bagay para sa amin, ang mga mananampalataya. O Panginoon, binibigay namin ang aming mga sarili sa inyong salita. Ibigay ninyo ang inyong salita sa amin. At Panginoon, more than anything, please, Lord, save. Save souls, Lord. May everybody know who Christ is, the Son of God, our Savior. Thank you, Lord, for this. In Christ's name we pray. Amen. Salamat po sa opportunity ito na muling makapangaral sa inyo. Ang ating mensahe ay manggagaling sa Hebrews chapter 1. For the sake of context, let's read verses 1 hanggang matapos ang mga talata. 1 to 14. Let me read it for you. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much superior to angels as the name He has inherited is more excellent than theirs. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have begotten you"? Or again, "I will be to him a father, and he shall be to me a son"? And again, when He brings the firstborn into the world, He says, "Let all God's angels worship Him." Of the angels, He says, He makes His angels winds and His ministers a flame of fire. But of the Son, He says, "Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. And you, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. Like a robe, you will roll them up. Like a garment, they will be changed. But you are the same, and your years will have no end." And to which of the angels has He ever said, "Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet"? Are they not all ministering spirits, sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation? May the Lord bless the reading of His word. Ito po muli ang ating pag-aaralan. Once again, I'll give you the context of Hebrews. Hebrews is a written sermon. Sermon siya na isinulat, read as an epistle, consisting both of encouragements and warnings at the same time. The occasion of the letter, bakit naisulat ang sulat na ito, ay dahil yung mga readers, yung mga audience niya, they are being tempted to turn away from the faith in Christ and return to their previous religion because of trials and persecution. They are in danger of what we call apostatizing. And those, it is also written to those who have false faith and is content with it. So dalawang audience actually ng Hebrews. Those who possesses real faith and is struggling with it, and those who professes faith but is not really holding on to it.
ang mga nakikinig, sabihin na lang natin, o mga tumanggap ng sulat na ito, ay isang mix na kongregasyon kung saan merong mga tao na may tunay na pananampalataya, pero nahihirapan silang itaguyod ang kanilang pananampalataya dahil gusto nilang manumbalik sa mas madaling mga kaparaanan. Dahil ang hirap nga naman maging Kristiyano. May mga persecution, tapos mas madali yung nakagisnan nila. At meron din naman sa kalagitnaan ng mga tumanggap ng sulat na ito, ay yung mga nagpapanggap, o kaya naman yung mga nagsasabi, meron akong tunay na pananampalataya. Pero actually, hindi naman sila tunay na mananampalataya. Meron mga tao doon sa unang panahon nang binigay ito na ang tingin nila, mananampalataya na kami, kontento na kami, kilala namin si Kristo, alam na namin yan. Pero walang pagbabago sa buhay, walang pagpupunyagi sa kanilang pananampalataya, at hindi lang yon, sila ay nagde-desecrate sa kung anuman ang binigay ni Kristo sa Ebanghelyo. Hindi nila tunay na tinatangkilik at pinaglalaban iyon. Sa madaling salita, may mga mga tao na tunay ang pananampalataya at may mga tao na hindi tunay ang pananampalataya pero nasa loob ng isang kongregasyon. Ang audience ng Hebrews ay pinipresume ng mga Kristiyano na nababad sa kasulatan ng mga Hudyo. Christians that is familiar with Jewish religion and Old Testament background. Hence, the scholars are left with no choice but to give the title to the Hebrews. Hindi dahil sila ay mga Hudyo lamang, pero dahil sila ay babad sa kasulatan ng lumang tipan. Kaya ina-assume ng author o nung sermon o kung sino man na nagsulat nito na itong mga taong ito, alam na alam nila yung kanilang lumang tipan. Alam na alam nila ang sinasabi sa lumang tipan. And here, the structure of the Hebrews in the first go pa lang, on the onset, is that if you would remember, Hebrews 1:1-4 is a single statement, single sentence na nagpapatunay, summary siya of what is going to be proven throughout the whole letter, that Christ is Lord of all. Na siya ang tunay na nagdala, siya ang tunay na propeta, siya ang tunay na hari, siya ang tunay na high priest ng mga tao niya. At yun ang kanyang patutunayan throughout the letter. Pero sa umpisa pa lamang, ini-encapsulate na nung writer what will be argued by the author through the rest of the epistles. So, if you would recall na ang punto natin doon ng alagad na magiging matatag sa pananampalataya ay ang alagad na may mataas na pagtangkilik sa pagkapanginoon ni Jesus sa lahat. Our passage then moves from those single statement or that summary sentence, our passage moves from that and is the author's first proof that Christ is indeed better than anything they have ever known before. The author sets out to prove to the Jewish Christians or to the Hebrew Christians or to the audience of this letter that the Jewish Old Testament itself testifies of Christ as an even greater messenger. Ang Old Testament, kapag binasa mo pala, actually, sabi ng Hebrews, hindi mo maiiwasan na sabihin na si Kristo nga talaga ang mas dakila kaysa sa lahat ng mga propeta, kaysa sa lahat ng mga mensahero ng Panginoon. Kaya itong ating pamagat, higit na mataas at marilag kaysa sa mga anghel. Paano ito ipinapatunayan ng may akda? By explaining in verse 4, actually yung text natin, verse 5, pero magsisimula sa according to your handouts, pero I should have put verse 4 there. By explaining in verse 4 that Christ has a name that He has inherited that is greater than any of the angels. If you read that, and when we read it, maybe you just glanced on it or nag-pass by ka lang, and you may not think of it as something na worthy of meditation. But sinasabi dito ng mayakda na si Kristo ay may pangalan na mas higit na marilag kaysa sa lahat ng iba, kaysa sa kahit sino man.
At anong ibig sabihin nito? Ano yung name? Sa atin, ang name is something to identify you in contrast to others. That's how we just use it. Ang tawag doon, nominative, nominal. My name is Jai. Your name may be Rai. Your name may be Jem, whatever. That's just to identify you. But in olden times, a name, and in this context, a name is not just merely that. It's not nominal. Name is used to refer to position, to one's identity. Meron siyang katayuan. Ang pangalan ni Kristo, sinasabi dito ng may akda, ay hindi lang basta pangalan. Ang dami nating kilalang Espanyol, ang pangalan, Jesus. Di ba? Hindi lang, actually, even the Jewish people, they have many Yeshua. Yeshua is just Joshua. And of course, champion nila si Joshua. Ilan ang magpapangalan sa kanilang mga anak na Joshua. Pilipino, hindi pwedeng gamitin na lang natin yung champion natin. No? Kasi si Pacquiao yun eh. Gusto mong pangalanan, anak mong Pacquiao. Ganun, hindi. Pero sa kanila, Joshua. That's Yeshua. That's Jesus. There is nothing special with that sa pagkagamit nila kapag ang iniisip lang natin ay yung literal na pangalan. Pero ang name dito na sinasabi niya ay inherited name. Nakita niyo yung pagkakasaad? The name he has inherited is more excellent than theirs. So, sa madaling salita, meron pang ipinapaliwanag dito. Identity and position. And here the author is saying, Christ has a position he has inherited. Alam niyo yung inherited na yon is parang pag sinabi mo, ipinagkaloob sa kanya sa pagiging parang dahil tagapagmana lang talaga siya eh. No, yung inherited na ito is actually, napakaganda ng Hebrews, it's very theological. Ang inherited na ito is because of what he accomplished. He was anointed to do that. He accomplished it. Therefore, it was given to him. Sa madaling salita, it was earned. It was a name that is earned. Meron siyang pinagtagumpayan na kaya napunta sa kanya yung posisyon na yon. Alam nyo, ang bagong tipan, tinuturo niya ito sa kanyang mga katuruan. The other New Testament passages would shed light to what we're saying here. You remember Acts chapter 4, verses 10 to 12. Let it be known to all of you, sabi ni Peter, and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well. This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. And listen to verse 12. And there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So according to the apostolic interpretation of Peter, the name of Jesus is actually the exclusive na portal para sa ebanghelyo, sa kaligtasan. Walang ibang pangalan ang itinalaga para may maligtas sa atin. So isipin ninyo mga Hudyo, background nila, they have the oracles of God, they have the tradition, they have the many things, many special revelation. Actually, kanina lang binasa, hindi lang sa, di ba si kay Cornelius, may angel, that's a special revelation. Isipin niyo yung mga Hudyo, they have the, tawag nun, the belt, I forgot the word, I should have written it. Pero nasa kanila yung biodata, sabihin mo na lang, na kung sino ang tao na may pinakamaraming pagbisita ng anghel ng Diyos. Hudyo yung mga yon. Binisita siguro yung iba, pero mga Hudyo sa kanila lagi. Mula kay Daniel, mula kay Abraham, mula kay Isaac, Jacob, until ma-exile na sila, binibisita pa rin sila. Actually, Jewish traditions, even their intertestamental Jewish traditions, alam mo yung mga Hashmonean, Maccabees, they still adhere na kami ang special people of God because what we hold on to are given by intermediaries
mga tagapamagitan na mga divine, mga angels, nanggaling sa anghel ang aming mga mensahe. So ganun kataas ang kanilang paningin o pananaw sa kanilang sarili. Pero here comes Peter saying, no, there is no other name. Walang iba na magdadala ng mensahe ng kaligtasan pwera itong pangalan na ito na tinanggihan ninyo, sabi sa Acts. Philippians chapter 2 verse 9 to 11, sabi ni Paul, therefore, listen to this, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. So at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. You cannot be more explicit than that. Who gave Christ this name? God. Because of what He did para sa atin. He bestowed on Him the name that is above every name. In other words, Christ's name refers to His position as anointed Savior earned by His accomplishments on the cross. Ang pangalan ni Kristo ay isang in-earn niya na pangalan sa pamamagitan ng kanyang obedience sa kanyang Ama at sa kanyang napagtagumpayan sa krus ng Kalbaryo. Sa madaling salita, hindi ito pipitsuging pangalan. Nag-iisa ito, exclusive na name ito at na kay Kristo daw yun. Yun yung sinasabi ng writer ng Hebrews. Mas dakila si Kristo kaysa sa mga divine na entity na yan na na-experience nyo siguro because no other name has the name of Christ. Here's the message. Dahil si Jesus ang nagtagumpay at nagdulot ng ating kaligtasan, siya ngayon ay mas dapat nating dinadakila bilang higit na mataas kaysa sa lahat. Ang mensahe para sa atin sa umagang ito ay di ba si Jesus, siya lang ang nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo, siya lang ang successfully nakatupad sa batas, siya ang nagbigay ng bagong tipan, siya ang nag-fulfill ng lahat ng mga pangako. At kung itong mensaherong ito, na sino nagpadala? Ang Diyos. Di ba? Long ago at many times God spoke by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son. So dinadakila dito ng may akda kung sino yung anak ng Diyos. Si Kristo yun because Christ is the one who accomplished and brought our salvation. We ought to glorify and exalt Him more than anything or anyone. Who do you exalt in your life as the best, as the greatest? It must be Christ. Wala ka dapat itataas na iba kung hindi si Kristo. We ought to exalt Christ in our hearts more because He has brought to us the fulfillment of God's promises. Alam niyo sa discourse na ito, sa mensahe ng may akda, the messengers, don't get it wrong, the messengers were acknowledged as glorious. The angels were not vilified. Hindi masama ang mga anghel dito. Actually, they are glorious. Tinatangkilik yon. But they don't hold a chance against the Christ who was sent by God. Oo, tunay. Ang ganda at dakila ng mga anghel, tunay na yan ang nagbigay ng revelasyon ng Diyos nung unang panahon. Pero kumbaga, muntik nang yun yung maging title natin. Wala silang laban pagdating kay Kristo. Kung ihambing ba tawag doon, kung kinontrast sila sa kulay ni Kristo, kumbaga tambak. Muntik nang yun yung title, tambak kay Kristo. Parang ganun. Pero that's the point. Kasi ilang beses dinescribe yung mga anghel, pero minsan hindi dinescribe as more glorious than who the Son is. They're glorious indeed, pero walang laban yan pagdating kay Christ. Parang yung tingin nyo ngayon sa diesel, di ba? Ang taas ng presyo. Di ba? Pag tinitignan mo, dito yung regular. Alam mo, dito walang laban eh. 20 yung lamang.
Parang ganun ang negative nga lang yung illustration na yon. Kay Kristo positive. Dakila yung mga anghel, sa inyo nga yan, binigay yung mga namamagitan ng mga mensahe ng Diyos na yan, nagsisiwalat, pero walang laban yan pagdating kay Kristo. Yun ang pinapakita niya dito. They are glorious, but Christ holds the greater glory. You see, in this theological treatise, which is so wonderful, my heart is resonating as I study it. I wish I can have another sermon on this text. Kasi napakadami ng matututunan mo. But one thing you should learn from this is you cannot separate how you view Christ in His intrinsic glory. Intrinsic glory is glory na nasa Kanya even before time began. Okay? Yung nasa Kanya sa eternity. And you cannot separate that with His inherited accomplishments. Ganun pala dapat natin tignan si Kristo. Hindi lang yung kagaya ng pinag-aralan natin ng matagal sa Nicene Creed at yung kanyang mga attributes and so on, ang kanyang eternality, unchangeability, and so on. Hindi lang yun. Pag tinignan mo pala si Kristo with all that and also His accomplishments. Ito yung pinapakita ng may akda. There is the intrinsic glory and there is also the inherited accomplishment. So paano ipinakikita ng may akda na si Jesus ay mas dakila at mas marilag kaysa sa lahat? Of course, merong dalawa na persona na kailangan tayong tignan dito. There are two personalities. Una, mga marilag na mensahero at lingkod ng Diyos. So there are many ways to divide the text. But I am forced to do this because I want to make a point. Okay? Sa aking pag-aral, just bear with me. Ito lang muna tayo. Mga marilag na mensahero at lingkod ng Diyos. Let's read verse 6 again. And again, when He brings the firstborn into the world, He says, let all God's angels worship Him. Verse 7, of the angels, He says, He makes His angels winds and His ministers a flame of fire. Verse 14, are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation? Let me give you my observation. Bagamat pinagkukumpara ng may akda ang mga anghel sa anak, ay tinatangkilik pa rin niya na sila nga ay mga nilalang na ginagamit ng Diyos. Gusto ko lang bigyan ng paglilinaw because the tendency when you study this is you tend to contrast angels with Christ, which is true, that's the point of the text, pero don't be extreme. Hindi masama yung mga anghel. Hindi niya sinasabing dapat naman hindi ginamit yung mga anghel. Hindi niya rin sinasabi na hindi dapat gumamit ng intermediary si Yahweh. No, actually tinatangkilik yon nung may akda. Ang mga paglalarawan sa mga anghel ay nakatuon sa kanilang mga katungkulan para sa anak at mga anak ng Diyos. They are servants of Christ or worshipers of Christ and servants of the children of God. Yung verse 6, by the way, there are 7 Old Testament quotations sa ating binasa. 7 beses na kinote ng may akda ang lumang tipan para patunayan na mas dakila si Kristo kaysa sa mga anghel. 7. Yung verse 6 is actually one that gave me most trouble because the citation is from Deuteronomy 32:43. But if you read your English Bibles, not now, please, just do your homework na lang, it doesn't say that. You know why? Because they quoted from the Septuagint. In the Greek Old Testament. Ginamit ng may akda yung Bible, yung Old Testament na ginagamit ng mga audience niya nung unang panahon. The Septuagint is the Greek translation of the Hebrew Old Testament. Okay? And in that citation, ayun ang sinabi, let all God's angels worship Him. Pero ito ay patungkol sa mga anghel. Angels are not the son, are not sons, but worshiper of the Son. In Deuteronomy 32:43 is commanding, that's the Song of Moses actually, wherein kinocommand niya dun sa verse na yon na everybody should worship Yahweh. Malinaw yon.
Kay Moses, the authorial intent is that lahat kayo, even the idols, worship him, ye gods. Ganun pa nga siya. Even the idols should worship God. This time, ina-attribute nung may akda, yung worship na yon kay Kristo. Angels worship God. Sino yung tinutukoy niya na when He brings the firstborn into the world? Pag firstborn po, wag niyo pong isipin na parang panganay mong anak. Hindi po yun. Ang firstborn is first in rank, nauna sa lahat. Okay, when He brings the firstborn into the world, ang ibig sabihin niyan, si Kristo. From other texts, you would know that. Ano daw ang gagawin ng mga anghel? Sila ay sasamba. Let's revisit the Old Testament. Naalala niyo siguro sa mga mind ninyo yung pagbabasa ninyo ng Old Testament. Di ba may time na dumating ang mga anghel kay Abraham? Right? Does it ever happen na nung dumating ang mga anghel, may utos ang Diyos? Pagdating ng anghel, may mensahe para kay Abraham. Ang sabi ng Diyos, sambahin mo yung anghel. Walang ganon, tama? Ni minsan, walang anghel na isinugo ang Diyos na ang mensahe niya, sambahin mo daw ako. Pero sa anak, meron. Doon magkakaroon ng pagkakaiba. Ang mga anghel, sugo nga sila. Mensahero sila, pero hindi sila ang sasambahin mo. Ituturo lang din nila si Yahweh. But the Son is different. When God sent the Son, even Yahweh said, you angels, whom I always send, you worship Him. There's a difference. In verse 7, anong sinasabi? Of the angels, ito yung description. He makes His angels winds, and His ministers a flame of fire. Ang pinapakita dyan ay yung karilagan, gloriousness ng angels. The glorious angels are glorious creatures in themselves. But at best, they are described with mutability. Kaya nga winds and fire, elementals. Okay, they are not divinity. Okay, they are still subject to creation. In verse 14, in the last verse ng ating passage, angels are in the heavenly courts. Actually, ito yung isa sa natutunan ko. Bakit they are called may isang kapatiran nagtanong sa akin, bakit ministering spirits tapos yung sent out to serve, magkaibang Greek kasi yon, service diakonos, yung ministering ay ibang Greek. Okay, so, bakit naging ganon? May pakay pala ang may akda. Bakit tinawag silang ministering spirits? Because they are ministers are in the language of royal court. Ang mga naglilingkod sa tabi ng hari na hindi, na alam niyo yun, na nasa loob ng kastilyo, ang tawag doon mga ministro. So sila pala ay nasa heavenly abode. Sila nga ay nandun sa court ng Panginoon, but in juxtaposition sa anak, ano sila? Sila ay mga hamak na lingkod lamang. Lingkod sila, hindi sila yung nakaupo. Walang sinabihan ang Diyos sa mga anghel, Olika, Michael, dahil sa dami ng accomplishment mo. Miguel yon sa Espanyol. Upo ka dito sa tabi ko sa trono. Walang ganon. Sa mga anghel, lahat sila ay lingkod lamang. Pero walang pinaupo at walang binigyan ng trono. Huwag po kayo maniniwala sa ginawa ng mga MMORPG games natin that the angels have their own thrones and the angels have their own domain, si Diablo at si ano, hindi ganon, yung kada taas ng level, mas malakas na anghel ang kalaban mo. Wala pong mga domain ang anghel. Lahat po sila ay mga ministro, mga lingkod sa loob ng court ng Panginoon. So, they are there as servants in the heavenly courts indeed, but as servants to those who will share the victories of Christ. And who are they serving? Not only Christ, but ito yung blessing ng New Covenant, but also the children of God, the children of Christ, the brothers of Christ. You know, meron tayong, as I was studying this, let me just segue for a little bit. As I was studying this, napunta ako sa
theology ng angels, and then yung guardian angels, and then meron doon yung pananaw na pag baby yan, may anghel yan, tapos nagbabantay sa'yo kasi nga si Kristo sa John o sa Luke, sinabi niya na merong, di ba, na kumuha siya ng bata, kung sino man sa inyo yung magiging kagaya ng batang ito, sa kanyang pananampalataya, siya yung magiging dakila sa kaharian ng Diyos. At kung sino man sa inyong magtitisod sa mga maliit na ito, parang yung bata pa rin tinutukoy niya, ay mag-ingat kayo kasi ang mga anghel nila ay laging nakaharap sa Panginoong Ama sa langit. So by that, nagkaroon ng doktrina ng guardian angel sa mga bata. Pero that's a misrepresentation of the text. In the text, the little ones whom angels are guarding and always in the face of God, yung mga anghel nila, the little ones are the disciples. So, sino actually ang may mga guardian angel? Kayo po yun. Kaya tignan nyo yung katabi ninyo. Baka, mamaya, hindi na yan yung member. Baka guardian angel. Pero actually, sila yung mga lingkod even by us. The recipients of the new covenant. Nakikita nyo gano'ng kadakila ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Sino ba naman tayo? We are, sa Old Testament, they are made little lower than the angels na naging tao. Di ba? Pero tayo, pinaglilingkuran pa tayo ng mga anghel ng Panginoon. So here they are. What are we all talking about here? They are servants of Christ. Pero the New Testament writers did not deny this. Did not deny that they are indeed glorious messengers. Don't get it wrong. They actually made use of this in their discourses to prove a point. Anong sabi ng Acts chapter 7? Sabi ni Stephen, 51 to 53, "You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit. As your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you have now betrayed and murdered." Of course, that is Christ. "You," tinuro niyo yung mga Hudyo, "who received the law," ang sabi niya, "you who received the law as delivered by angels and did not keep it." There is this Jewish tradition that when Moses was given the law, di ba sinulat yon ni Yahweh with his very fingers, parang ganon. Ang nag-deliver daw nun, nagbaba sa kanya, ay mga anghel pa. So that was tradition of them. Ginagamit ng New Testament yon. Intermediary lagi ang angels na may nagbibigay ng mensahe ng Panginoon. So, bakit ngayon hindi nyo sinunod yung batas? Bakit pinatay ninyo itong mas dakila pa dito? Galatians 3:19, "Why then the law?" Of course, he's talking about the Old Testament. "It was added because of transgressions, until the offspring should come to whom the promise had been made. And it was put in place through angels by an intermediary." So, angels again are used to give the revelation of God. Ganon din ang sasabihin ng Hebrews chapter 2 sa susunod na mga talata, verse 2 and 3. "For since the message declared by angels proved to be reliable in every transgression or disobedience received a just retribution, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard." This is the simple principle. Gumagamit pa rin ng Diyos ng mga nilalang na mensahero para iparating sa kanyang mga tao ang kanyang mga kalooban at para paglingkuran sila. Huwag nating tanggihan yon. Hindi masama iyon. At hanggang ngayon, meron pa rin ginagamit ang Diyos para iparating sa atin ang kanyang mensahe. God still uses created beings to bring His revelation to His people and to serve them. At kung ganun man ang katotohanan, dapat ay may karampatang paggalang at pagtangkilik sa mga ginagamit ng Diyos bilang lingkod at tagapagdala ng kanyang mga mensahe. Remember this, what the Hebrew author is doing is an argument from lesser to greater. Lesser degree to greater. It is not an argument na ginagamit niya from false to true or from bad to good. The argument is not angels are bad, Christ is good. The argument is this, angels are lesser, Christ is the best. Christ is greater than them. So let's not get it wrong
na baka naman hindi na natin kayang tangkilikin. At yun yung maiksing aplikasyon natin sa mga sinasabi natin dito. It was given in the text, I have to address it. Matutunan tangkilikin pa rin ng mga instrumento na ginagamit ng Diyos para ipabatid ang kanyang kalooban para sa iyo. Pasalamat pa rin tayo sa Diyos dahil meron pa rin siya mga ipinapadala para ipakita o ituro sa atin ang kalooban ng Diyos. Now, let me balance this. Many preachers or many ministries would use this as testament na dapat marangal talaga ang tingin nyo sa akin. Pag sinabi ko, hindi ako alam yan, may mga pastor na gagamitin ito na parang they become God. It is wrong to deify any angel or any preacher of the Lord, any prophet. It is wrong. Malinaw yon, tama? But it is also wrong to ignore or despise any message or messenger of God. Pero balansin natin, mali rin naman na hindi mo tatangkilikin ang mensahe ng Diyos na pinapadala ng isang tapat na mensahero. Kaya mag-ingat kayo sa espiritualidad na hindi tumatangkilik ng mga iglesia o mga gawain na may mga tao na nangangaral. Nakarinig na siguro kayo ng spiritualidad. Ayoko nang pumunta sa church. May mga tao dyan, yung mangangaral dyan, alam mo yun, nakaka-offend at ganito, ganyan. At ang iniisip nila ay sila'y mas lalago sa kanilang pananampalataya pag wala iyon. Ay, hindi po. Ang idinisenyo ng Diyos kahit sa bagong tipan ay ang kanyang ebanghelyong dakila ay isisiwalat. Paano? How then shall they know if there is no preacher? Kailangan may mangangaral. Kaya wag natin i-despise ang kada oportunidad na pwede tayong lumago sa mensahe ng Diyos na idinudulot ng mga mangangaral. Hindi po ako nagsasalita ng mabilis dito at ng patuloy-tuloy para ipagtanggol ang aking ministeryo. Hindi po ako ang inyong pastor. May mangangaral po tayo dito na naordinahan para ang gawin ay turuan tayo at mangaral. Dapat matuto tayong tumangkilik sa ganong inordinahan ng Diyos, ay habang hindi naman natin sila sinasamba. Pero dapat may pagtangkilik sa lahat. So, kada may oportunidad na may pangangaral, subukan mo, dapat natangkilikin yun. Uy, meron kalooban ng Diyos para sa akin dito. Anong attitude mo ngayon sa linggong ito? Uy, maganda pumunta ngayon dahil malamig ang panahon. Ganun ba kayo? O naghihintay ba talaga kayo kagaya ng panalangin kanina nung pastor na sana makita natin yung salita talaga ng Diyos? Pasalamat tayo, may mga mangangaral, may mga ginagamit siya. Huwag po kayong magtaka na nasa created order yung kanyang ginagawa. Buti na lang tao kaysa baboy. Di ba tingin nyo sa kanya ulam? Ganun. Pero buti na lang. Mensahe, communication natin, tao pa rin. Nilalang pa rin. May kahinaan, hindi makakarating sa kaluwalhatian ng Diyos ang kanyang level, pero at least may ginagamit ang Diyos. Angels were creatures not to be worshipped, but still hold dignity, for they bear the message of God. Preachers are human instruments indeed, but they do hold the messages of God for His people. Isa ring hamon dapat dito na dapat kong sabihin ay para sa amin na mga nangangaral. Ay hindi porke tayo ay nabigyan ng pribileyo na makatayo at mangaral, ay itataas natin ang ating mga sarili na mas matanyag kaysa sa Diyos. Hindi dapat. Mag-ingat tayo. Be careful of elevating yourself above your message. Isn't that our training? Di ba? Ilabas mo ang iyong sarili sa showcase na yan, sa entabladong yan, mouthpiece ka lang. Hanggang dun ka lang. Pero wag mong ipapattern yung ministry mo na ikaw ang bida, ikaw lagi ang illustration, ikaw lagi ang na parang ikaw si Kristo. No, they don't need you, they need Christ. And this is something we should be reminded of as preachers. And to the whole church, it will do us well in our faith to turn our ears and listen intently to what the messengers have to say. Again,
not to deify them, but to give ample respect to their being messengers of the king. Let's go deeper. Deacons are actually ministers of the church. And they help us in our Christian walk, but they are not Christ. Okay? And it will do us well to treat them as such. They are indeed servants. We respect them, and we need them for our growth, but they are also appointed by God to minister to us. So may mga marilag na mensahero at mga lingkod ng Diyos. Pero syempre magkakamali tayo kung hindi ko pupuntahan itong pangalawang punto ko. May mga marilag na mensahero, pero mas marilag na katayuan ang anak ng Diyos. Yun yung mga ibang talata. Ngayon, pag binasa niyo po itong mga talatang ito sa inyong mga tahanan, basahin niyo po siya kung paano siya nilahad. Ang ginawa ko lang, hinati ko lang para makita natin yung pagkakaiba ng mga anghel kay Kristo. Pero ito ang ating puna sa mga talatang 4, 5 hanggang 8 to 13. Hinahamon ng mayakda ang kanyang mga tagapakinig na isa-isip kung gaano kataas ang ibinigay ng Diyos Ama na pagpupugay kay Jesus. In the very words of God, may napansin kayo sa binasa natin dito? Laging inuulit yung word na He says. God says. Alam niyo yung He says doon? Si God yon. God says. Pero alam niyo sa Old Testament kung ano yun? In the Old Testament, that's David. That's Samuel. That's Moses. Pero hindi nag-atubili na i-attribute ng author ng Hebrews yung authorship sa mga nailahad na yon kay God. In the very words of God, they hold on to, which is the Old Testament, they will see that Christ has the highest honor. Sinabi ko na kanina, yung verse 4 na name, His identity and position. No one has that name. In verse 5 ng ating text, for to which of the angels did God ever say, You are my son, today I have begotten you. Alam niyo kung saan niya kinukote yan? Sa Psalm 2, the second Psalm. It's a Davidic Psalm, actually, Messianic King Psalm. He's talking about the anointed King of Yahweh. So, Lumang Tipan, that's the anointed King of Yahweh, which is represented by the Davidic lineage, okay, the Davidic King. Pero dito sa New Testament, dito sa New Testament, kanino niya ina-attribute yung pagiging hari? Kay Christ. And for to which of the angels did God ever say, You are my son? Here's a theological nugget. Here's something that will quirk your mind. Sinasabi niya dyan, kailan ba sinabi ng Diyos na ang mga anghel ay kanyang anak? Pero hindi ba sinasabi yun ng Old Testament that angels are sons of God? Bakit ngayon tinatanggi na ngayon ng author ng Hebrews? Isn't that something ironic or something mistaken? Parang gano'n? No. Because yung Son of God here is an exclusive title. Ito yung kakaiba. And ito yung title ni Christ na para sa Kanya lang. Ibinigay sa Kanya dahil sa Kanyang pagka-appoint at pagtatagumpay. Yun yung mensahe natin. Dahil si Kristo lang ang nagtagumpay at napuhin ng Panginoon na ganito, sa Kanya itong katagang ito. So in a sense, there is a use of the word of the sons of God for, like us, we are the children of God, and there is a sense that sons of God are for the divine beings, for the angelic beings that are in heaven, pero iba ito. Iba yung sinasabi niya dito, kaya tama yung mga modern translation na nilalagay nila yung son dyan with capital letter. You are my son. Iba to. Today I have begotten you. So in the Old Testament, there is a sense that the Davidic king was the son of Yahweh. There is that sense. Pero actually, it's just a shadow. Where is the substance? Where is the fulfillment of that? The real Davidic king. And if you're not content with that, of course, darating sa verse 5. Or again, tignan nyo pinagdikit niya mula sa Psalm 2. Or again, I will be to him a father and he shall be to me a son.
Alam niyo kung saan kinote yan? Hindi na sa Psalms. Sa Samuel. 2 Samuel 7:14. You know what 2 Samuel is? 2 Samuel 7 is the giving of the Davidic covenant. Sa Davidic covenant na yun, sasabihin na ang sinasabi ni Yahweh kay David, ikaw ang aking napiling, gagawang kita ng kaharian mo at ang iyong anak, ako'y magiging ama sa kanya at siya'y magiging anak sa akin. Pero may may mga human components pa yun. Kapag nagkamali siya, papaluin ko siya. Ganun pa yung Davidic covenant. Pero in-apply itong Davidic covenant, which is in the Old Testament, sino yun? Si Solomon yun para sa kanila. Kaya pala may katuparan na nagkaroon ng templo na build ang legacy ni David through Solomon. Pero that's not the fulfillment of it entirely. The entire fulfillment, yung tunay na fulfillment, is where? Now attributed to Christ. Napaka-Christocentric ng covenant theology ng Hebrews. Actually, the subtitle of Hebrews in my Bible is the new covenant theology in Christ. Dito may expound ang bagong covenant ng Diyos. What was given to the Davidic king is now applied to Christ. Kung hindi pa tayo kontento from the Son to the Davidic king, verse 8 and 9, eto na. Kumbaga dapat tapos na to. But of the Son, he says, your throne, O God, is forever and ever. And you have the text there hanggang sa verse 10. Alam niyo yung 8 to 10 na yan na kinukote niya? Yung 8 to 9, it is cited from Psalm 45, 6 to 7. Alam niyo kung sino ang tinutukoy dyan nung Psalm 45? Si Yahweh. Actually, sa mga Old Testament ninyo, pag binasa niyo dyan na yung your throne, O God, ang tinutukoy niyo dyan is the one God of the Jews. Okay? Si Lord. Pero dito, hindi nagkatubili yung author na sinabi, your throne, O Christ, O God, inattribute na niya sa Son. So there is also this branch na pwede ko dapat gawing homiletical point na through this exposition, they are saying, Christ is God. What was of the kingdom, Yahweh's kingdom rule, which is about righteous rule, di ba, ganun ang kingdom ni Yahweh, yung theocracy ni Yahweh, ang ngayon, ang sinasabi ng author, actually si Kristo ang nakaupo sa trono. Of the Son pala sinasabi yon. So here we have what we call the testament priority. Ito yung talagang interpretation ng bagay na yan. Here we have the apostles and the writers of the New Testament saying na no, this is actually referring to the Son. Pagdating din sa verse 10, and you, Lord, laid the foundation of the earth. And then he talks on about they will perish but you remain. You are the same. They are like robes that will be changed. Sa original intention, Psalm 102 yan, verse 25 to 27. That's talking about Yahweh as everlasting and unchanging. In contrast to other people. Right now, Yahweh, na dating sa old, ina-attribute na naman ng author ng Hebrews. Sino ito? Of the Son, he says. Ito pala si Kristo. At mga talatang ito, what is the lesson of this? What was of God in the Old Testament was intentionally attributed to Christ in the New Testament. Christ is God. Bakit niya ito ginagawa? Remember the author of Hebrews, what is the occasion? Because they are being tempted to do what? To turn away. Parang sinasabi niya dito, sandali lang, tatalikod kayo kay Kristo? Alam niyo ba kung sino si Kristo? Yung verses 1 to 4, intrinsic glory yun. Ito yung sa Kanya pang magpakailanman. Yung verses 5 to 12, ito yung napagtagumpayan niyang kaluwalhatian. Ito yung na-accomplish niya. In other words, talaga, kumbaga, isipin niyo kayo, hinahamon kayo ng mayakda ng Hebrews, na babalitaan ko, gusto niyo na daw bumalik sa dati ninyong buhay? Bakit? Sino ba tinatalikuran ninyo?
Ang tinatalikuran ninyo ay hindi hamak na mensahero. Hindi kami. Hindi nga anghel eh. Ang tinatalikuran ninyo ay mismong ang Diyos. Christ is God. And that's our message. Christ is Lord. That's why we need to be faithful to our Lord. Kaya wag kang bibitiw. No turning back. No turning back when you have decided to follow Jesus. You know why? Not because Jesus makes you soft and sweet and cuddly and like a mashed potato or whatever. No. Because Jesus is the owner of the universe and He alone has accomplished your salvation. Wala nang ibang pangalan na kung saan pwede ka maligtas kung tatalikuran mo ang inaalok namin na si Kristo. Kaya isang maagang hamon para sa mga kamag-anak natin o mga bisita natin o mga kaibigan natin na nandito at hindi ka pa mananampalataya. Sinong inihintay mong ialok sa'yo? Ang inaalok sa'yo ng iglesia ay si Kristo. Wala nang iba. Kapag tinanggihan mo ito, wala nang ibang tagapagligtas. This is God Himself that we are offering to you. And if you reject it, you are in perdition. You are headed for judgment. That's why, sasabihin ng Hebrews today, if you hear His voice, harden not your hearts. You know what Hebrews is in the totality of it? It's a challenge to have faith in Christ. That's why Hebrews 11 is there. That's why Hebrews 12 is there. That's why all of the Levitical expositions are there. Everything is pointing to Christ. The high priest, the sacrifices ng mga Hudyong ito, gusto balikan, mas madali maging Hudyo, politically protected tayo, mas madali maging Hudyo, mas madaling sumunod kaysa dito sa pagiging Kristiyano, aapihin ka pa, kukutsahin ka pa, ang hirap pa sa mga dami ng gusto nila ipagawa. Balik na lang ako. At ang sinasabi nung mayakda, sinasabi nung kanilang pastor, talaga? Babalik ka doon? Babalik ka sa legalismo na yon, babalik ka sa elementary principles na niligtas ka na ni Christ mula doon. Tatalikuran mo to. Now you would understand why Hebrews 6 is, it is impossible for those once enlightened to be redeemed or to be saved if they have trodden underfoot the Son of God. Imposible nang maligtas kung tatanggihan mo si Kristo na anak ng Diyos. Wala nang iba. So brothers, anong dapat maging prinsipyo natin dito? Anong punto? Ang larawan ni Kristo na nakaluklok sa trono ng buong sansinukob ang dakilang pampigil sa pagtalikod. Pag ikaw hinahamon ka na ng, siguro nanlalamig ka na sa pananampalataya, isipin mo, sinong nakaupo sa trono? Sino yung kinokoronahan mo kagaya ng ating inawit kanina? Crown Him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, who rose victorious in the strife for those He came to save. Sinong dinadakila mo sa buhay mo? The author went from lesser to the best. In other words, guys, this is not a mere messenger. This is the King Himself. Ito na yung hari. So, from turning away from the faith, He reminds them, who do you think you are worshiping here? Sino ba sinasamba nyo? Bago kayo tumalikod, isipin nyo muna, sino ba ang pinagbigyan mo ng iyong buhay? Sino ba sinasamba mo? Hindi ang pastor, hindi ang iglesia. Ang sinasamba mo ay yung hari ng mga hari. Ginamit na ng Hebrew author sa umpisa pa lang, ang pinakatanyag, kumbaga sa kanila, very sensitive yun. Yung angels, kumbaga wala sa kanila magsasabi na yung mga angels na yun nagkasala. Mataas, marilag ang tingin nila sa mga anghel. Pero sinasabi ng mayakda, mas dakila pa si Kristo. Wala nang iba magsasalba sa mga nanlalamig kaysa sa isipan na ito. Christ is my all in all. Guys, you want a help from your lukewarmness?
There is no technique. Hindi yung magbasa ka ng Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, the New Testament. Walang strategy na magbibigay sa inyo ng panunumbalik sa kainitan ninyo sa pananampalataya. Pwera isang bagay. Alalahanin nyo kung sino si Kristo. Yun lang. Walang dakilang mangangaralo, counselor, kahit pag, alam mo, mag-fusion pa si Paul Washer at si James Renihan at kinausap ka niya with all the theology and heartwarmness, pero kung hindi mo tatangkilikin si Kristo, walang mangyayari. The only time babalik ka sa landas ng pananampalataya, tignan mo kung sino ang nagsimula at sino ang katapusan ng pananampalatayang yan. Sabi ng Hebrews, who is the author and finisher of your faith? Christ. At kung ikaw ngayon, mananampalataya ka, at naiisip mo itong mga bagay nito, at nahihirapan ka sa pananampalataya mo, iisipin mo lang, hindi lang ikaw ang naghirap. May mga nauna sa'yo. Actually, sila pa'y namatay. Kaya nga sabi ng Hebrews sa dulo, you have not resisted unto bloodshed. Wala pa kayo sa panahon na naghihirap kayo sa pananampalataya nyo na hinahati na yung katawan ninyo sa dalawa. Hindi pa kayo minamartir. Pinapahirapan lang kayo siguro ng pamilya ninyo, ng mga kamag-anak ninyo, o ng mga sitwasyon ninyo sa buhay. Pero hindi pa kayo dumudugo. At ang point niya doon, hindi para pababawin kayo na parang ang hihina ninyong mga nilalang. Hindi kayo para sa mga mundo ng mga halimaw. Hindi ganoon. Ang sinasabi niya doon is Hebrews 12. Go on. Run the race. Looking unto Jesus. Go forth. And you can imagine in that hall wherein nanonood ang mga Old Testament saints. Go! Finish your race. Nag-cheer sila. Go, because Christ is worth it. That's your goal. Brothers, have you forgotten why you are running the race of faith? It's not for blessings or it's not for prosperity. It's for Christ. It's for Christ's sake. So if you have forgotten, let me remind you, is Christ your all in all? Disciples, when they were asked if they will turn away, what did they say? Where will we go? You have the words of eternal life. So let me challenge you before I end. Bago tuluyan tumalikod at bumalik sa dating kinagawian, tandaan na ang tinatalikuran na yung dakilang Diyos ng lahat. Walang kulungan dito. Walang pilitan. Kung tatalikod ka, walang magagawa ang mga kapatiran mo. Pero bago mo gawin yun, isipin mo, sinong tinatalikuran mo? Hindi kami. Hindi yung mga ginagawa natin dito, mga programa natin dito, tinatalikuran mo ay si Kristo. So bago magkasala at gawin itong pagtataksil sa Panginoon, isipin mo sa sarili mo, sandali lang, kanino ko to ginagawa? Sinong na-offend ko sa kasalanan na ito? It's still Christ. Madami ang madaling bumabalik sa dating kinagawian. Ito'y tanda ng hindi tunay na pananampalataya. Baka ikaw ay nagva-vacillate. Alam niyo yung vacillate? Going between two opinions. Para ka nag-skateboard to and fro. Maglilingkod ba ako? Hindi. Maglilingkod. Tatanggap ba ako kay Kristo? Hindi. Mananampalataya ba ako? Hindi. That's not a sign of a true disciple. The disciple will be firmly fixed like in the gospel of the treasures. Yun, alam niyo yun, yung parable of the great treasures. Ang ginawa nung nakakita siya ng treasure sa field, binenta niya lahat para lang mabungkal pa yun. Yun ang tunay na alaga. Di iwanan niya ang lahat para lumalim pa doon sa treasure na nakuha niya. Hindi pa arin na nakatingin tayo kay Kristo at bukas hindi na. O mag-ingat ka at tunay ka nga ba talagang mananampalataya? Kagaya ng may akda ng Hebrews, kailangan ko rin kayong hamunin. Huwag kang pakasiguro na dahil tatay mo ay miyembro o nanay mo ay miyembro, ay may pananampalataya ka na. Huwag ka rin pakasisiguro na dahil may kaibigan ka o dahil nanalangin ka, ay meron ka talagang tunay na pananampalataya. Sino? Kanino ka nananampalataya?
At yung pananampalatayang bayan nakasampa, nakasandal sa pagkapanginoon niya. Kasi hindi maaari nang gusto mo lang ang Panginoon, Jesucristo bilang tagapagligtas. Pero hindi Panginoon, pwede ba yon? Hindi maaari yon. Ito nga yung pinapakita ng Hebrews. He is Lord. And you either go with Him as Lord and Savior or not at all. So where do you stand, brothers? Mga kaibigan, nasan kayo mga kapatid? Sino ang mas matanyag pa kay Jesus sa puso mo sa ngayon? Kanino mo siya ipinagpapalit? Mga kapatid, magpakatatag ka sa pagkapanginoon ng iyong tagapagligtas. Tangkilikin mo sa iyong mga desisyon na walang mas mataas sa iyong puso. Dapat, kaysa si Kristo. Kaya, may awitin natin. Ang awit natin in this response is a prayer. Not to us, O Lord. Not to us, but to your name be all the glory. Sinong niluluwalhati ng buhay mo? Ay pangwakas, and I end with this, kung si Jesus ay may katayuan na mas kagalang-galang kaysa sa mga pinakamataas na mga mensahero, ay dapat lang mas lalo natin siyang pinakikinggan. Tayo manalangin. Panginoon, salamat, napakaganda ng inyong salita. O Panginoon, I am limited, I have said a lot of things, but it is not enough to expound the glory and the excellence of your name. O Father, forgive us for the many times we did not adhere to that. We do not live our lives worthy of that name, of that gospel that you have given us through that name. Father, forgive us for many times nagiging myopic ang aming isipan. Hindi namin naaalala kung sinong dapat kinokoronahan namin sa lahat ng aming ginagawa. Kaya ibalik ninyo kami, Panginoon, sa landas ng pananampalataya, sa landas ng pagsamba sa inyo ng tunay, sa landas, Panginoon, ng pagtangkilik kay Kristo bilang Panginoon ng lahat-lahat ng nasa amin, Panginoon. Kaya tulungan nyo kami na pamuhayin ito sa aming pangaraw-araw na buhay, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.